lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan, lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa-bansang Pilipinas, nagpupugay po sa inyong lahat, palatuntunang stand-up, balikatan para sa Sulong Quezon. Ngayong araw na ito, mga kababayan, ika-10 sa buwan ng Nobyembre. Taong 2020, syempre ako po ang isa sa inyo mga kabalitaan sa umagang ito. Maliit pong tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, nagmamalaki anak po na magsasakang magniniyog, si Celine Tutur. Magandang umaga po at welcome sa Martes na edisyon ng programang Stand Up Balikatan with Dr. Helen Tan, Congresswoman Helen Tan. Si King Formaran po, samahan niyo po kami dito sa mga himpilan ng 95.1, 97.5, 105.3. Ito po yung tatlong FM na pinakamalalakas. At isang broadcast, Channel 6 dito mismo sa broadcast studio na nandito po sa Isabang, Tayabas City. Good morning po. Siyempre, mapapakinggan nyo rin po ang palatuntunang serbisyong tunay at natural, ang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon sa mga himpilan sa bahagi po ng 4th District ng ating lalawigan at sa bahagi ng 92.7 Spirit FM, bayan po ng Infanta. Ayun, oo. At itong bumulaga sa ating balitang nasyonal na medyo hindi naasahan ng nakararami, itong pagkakaluklok. Pero inaasahan na yan ni Police Director Major General Dibol Sinas. Siyempre siya, alam na niya yun. Pero yung majority ng PNP hierarchy ay hindi ito talaga alam. Mahigit sa 200,000 ang miyembro ng ating Philippine National Police buong bansa. Hindi nila alam na ito ang bibigyan ng appointment at as the Philippine ngayong chief. Araw na to, di ba? Ang turnover po at matapos sumapit sa kanyang mandatory age of retirement ang Police General Cascolan. Yes, si Police General Cascolan at papalitan nga ng sikat na sikat. Oo, si Police Major General Dibold Manyanita Sinas. Hindi talaga nawala sa kanya yung tag na Manyanita, no? Yun, parang hashtag na yun, parang yun na yung kinabit sa pangalan AKA niya. Medyo hindi yung kagandahan, pero alam mo, sa history, sa part ka rin ng history na meron kang bansag na gano'n. Dapat kasi kung ikaw ang implementor ng batas, una-una ka nagpapalo. Alam mo, kaya lang naman kinikriticize si Dibold Sinas, hindi sa kung ano pa man, mukha namang mahusay naman siyang police officer at katunayan ni Mike Pitt. Dahil dun sa record nung siya yung nagpapatupad, siya yung unang lumabag. Medyo mababaw lang naman yun. Kung titingnan natin, kaya lang kung sa pangkalawakan at dahil sila nga yung nagpapatupad niyan, dapat sila yung namumuna. At saka hindi, ang isang masakit daw nito, ayon sa mga kritiko niya, ay although yun ay iniimbestigahan ng IAS, yung Internal Affairs Service ng PNP, wala namang resulta. Pati yung mga kasamahang officers na naandun. Ay, nagtaka pa kayo. Nasa Pilipinas tayo. Kaya parang inarbor na rin siya ng presidente at that time. Ang nangingibabaw kasi dyan yung tiwala at ng ating Pangulo. Kaya nga, despite ng sinasabing kontrobersya, nanatiling siya pa rin po ang nahirap. At yung pinakamatindi niyang credential ay hindi yung dahil sa dating NCRP. Kundi member siya ng Davao Group. Yan daw yung pinakamatinding credential na mahirap mo nang manalangin tayo magkaroon ng Pangulo ng ating bansa na taga Luzon. Pero alam mo, sa totoo lang, ako man si Digong, papaboran ko yung aking mga kababayan, Bisaya. Of course. Kaya nga lang nagka-problema si Dibold. Natural yan na maging akto ng isang namumuno. Ang pipiliin siyempre na kasama niya, ka-teamwork, ang kakilala. Kung walang record na gano'n si Dibold Sinas, palagi wala namang usap-usapan naman. Kaya ako sinasabing mababaw yan kasi hindi naman involved ang pera. Oo, hindi naman. Hindi ito kagaya nung nangyari kay General Albayalde na talaga namang drugs ang na-involve at mga credible na tao nag-expose. Pero dapat bang manghinayang ang mga taga-Quezon dahil hindi napili ang ating pinagmamalaking si General Eliazar? Well, siyempre, ako mismo personally ay nanghihinayang ako sapagkat siya na yung next in line. Kasi tingnan mo yung pagkakataon na sana natin, na magkaroon ng Quezonian na pinakamataas na opisyal sa PNP. Pagsusundin mo yung positioning o yung seniority, although pareho silang magka-classmate, ay dapat next in line, next in rank si General Eliazar. Malamang kasama naman siya dun sa tatlo.
na siyempre, pinagpilian sa shortlist na hindi ka kasama tinatawag. si Deboldcinas, di ba? Hindi naman nabalita ang pangalan ni Deboldcinas sapagkat yung posisyon niya ay malayo na pang PNP chief. Kaya lang, nangyayari yan. Kahit wala sa Oo. listahan, pwede talaga ang siyang mapili. Kaya lang, siyempre, Kasi ilan na lang buwan ang nalalabi niya sa hanggang, serbisyo? October na lang siya. Oh. Next year, 2021, kung di tayo nagkakamali. Mabilis lang or pala. May, May 2021. Alin sa dalawa. Si General Eliazar naman ay hanggang November 2021. So halos wala na ring time si... kung ako ang nasa posisyon ni General Eliazar, I will immediately resign. Why? Or I will avail my early retirement. Ano pang iintayin ko? Wala naman na. Bungalay mo, siya ang mapili. May ilang remaining months pa siya. Yung remaining months lang niya, ilan na lamang. kung sakali. At least sa record, naging chief PNP naman siya. Pero nung araw kasi nangyayari yan. Alam mo, Nakatulong ka pa sa bansa natin. So, alam mo nung araw, hindi, sobrang namang nakatulong na si Eliazar dahil si Chairman sa Joint Sa Task Force, bagay, marami diba? na rin Marami namang nadala na-accomplish. pating mga service vehicle ng PNP sa probinsya natin. Pag sa accomplishment, no question na kay General Eliazar sapagkat Tsaka yung taas malaki na ng yung involvement niya sa COVID. credibility niya. Yeah, wala namang isang record na kung ano pa mang alimuom. Wala Kaya lang, wala makaka-question sa prerogative ng hari. Ng Sabi ng presidente. mga nagko-komento sa social media, ayaw daw ng Pangulo sa kapatid ng pare. Hindi naman siguro kasi Diba? Kapatid po yan ni Mayor Carlo Eliazar Kasi ng galit sa pare. Tagkawayan. At meron din kapatid na pare dyan sa bahagi rin ng Tagkawayan, galit Quezon. si Ano? Pangulong Duterte sa pare Pero sapagkat hindi na yun nauungkat yung galit niya sa pare. Sa ngayon natatakpan na hindi. ata ng Hindi na. COVID-19 Oo. at ang iba pang mga mahalagang pinag-uusapan ng ating bansa. Dahil pinag-uusapan din lang natin ang pulis, mga kaubayan. I-congratulate natin, Sino? partner, ang tagalungsod ng Lucena. Kaibigan mo to. At syempre, ah. kaibigan ko, ang na-promote po at incoming director ng Philippine National Police Academy. Syempre, ang mahusay na si General Eric Armamento. Police Brigadier General Roderick Armamento. Congratulations, sir. Yan po ay tubong talagang tagalungsod, Lucena. Tama-tama si lumaki rito. General Armamento dyan sa posisyon na yan, maghuhulma ka ng mga magsiservisyo bilang pulis sa ating republika. Bata pa naman siya, kaya pwede pa siyang kumuha sa mga command group, pwede pa siyang maging regional director. Tama-tama lang yun. Kumbaga, Tsaka yung pagiging mahusay niya at saka yung matuwid sa pagpapatupad. Oo. Districto yan, si Eric. Tama-tama na yan po yung ipakita natin sa mga papasok sa akademya. Ano yan, alam mo, sa Alam totoo. kong magiging maayos yung gagawin niyang pag-manage dyan sa bahagi ng PNP. Alam mo, si Eric kasi ay matyaga. Magkasama kami since high Lucinahin school. yan, di ba? Since high school, hindi siya napakagaling na estudyante, Saka pero focus. napakatyaga niya. Focus sa trabaho. Kung sa estudyante, nag-aaral talagang mabuti. Hindi pala kinakalain. Tsaka matalino mataas ka. yung kaniyang respeto sa mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Bagamat ang PNP naman po ay hindi direktang dapat na nadidiktahan ng bawat LGU. Pero siya ay kagaya po ng sinasabi, nakikipagtulungan. Siya ay actually siya ay matyaga. Nakuha niya yan sa tiyaga. Patience is the key, di ba? Yun yung sinasabi. Yung Australia niya, ay marami kasing PNP graduate na hindi nakakuha ng Australia, pero siya ay class 90. Tsaka di ba binabanggit 90. mo yung mga patches? Yun yung mga citations, awards, Inipon schooling. talaga ni General Oo, Armamento, nakita mo naman naipon sa- niya. So kitang-kita mo yung pagiging masinop niya, very organized mula person. Elementary, even yung sa amin sa Boy Scout, yung mga patches, award, citation, kung ano naman yun. And then high school CAT, college ROTC, PNPA cadetship niya, ay naitabi niya lahat yun. Dahil sa'yo. Naka-memorabilia. Ako'y magwawala kaya hindi ko na naipon. Siya kasi, Sayang. kaya nainipon niya kasi Oo. yung path nung karir niya talaga doon siya pupunta. Nakikita siguro niya na foresight niya yung Oo. future na alam niyo naman yan ibabalik-balikan, bahagi ng mga nakaraan at bahagi ng kung ano man siya ngayon. Yung isa sa nakita ko ng ganyan, alam mo, si ex-president Fidel Ramos, magmula nung siya tiniente, hanggang sa tiniente, hanggang sa, hindi, nung magmula doon sa West Point nung kadete pa siya,
hanggang sa last ano niya sa serbisyo as AP Chief of Staff, nakakumpleto rin lahat. Pero yun. ganyan mga estudyante talaga na ultimong yung mga grades ng periodical test sa elementary, sa high school, Organized, naiitabi naka-organized, talaga nila. oo. Mahirap pong gawin yan lalo na kung ang kaso ng pamilya nyo, I mean, ay palipat-lipat kayo ng tirahan. Ang inaasahan ko ay since na nabakante yung NCRPO, National Capital Region, Sino na- ang aakyat? at possible dyan, isa sa maging candidate dyan, itong ating regional director, si Vic Danao, General Police Vic Danao. Brigadier General Vicente Danao. Talaga noon pa yata dapat naka-due. Naku, tamang-tama So, din dyan si General Danao sa Oo. NCRPO. At pag nabakante naman itong ating regional command, Aba, ay sino nga abangan natin? marami diyang aplikante. Isa na itong ating naging Sinong provincial pwedeng director, candidate? si Ronnie Ilagan. Okay. And si Eric Arman. Magandang umaga kay Ma'am. Mamean Ilagan. Maraming, actually, hindi ko na lang nakuha yung list ng 7 yung aplikante dyan sa regional command. Nasa 7 o 8 official. Kasi yan, alam mo, pag alam nilang paritiro ka na, marami na talaga nag-a-apply. Nag-a-apply. Hindi naman nangangahulog ang sinusulot. Ano? Hindi. Paalis naman na. Talagang ini-a-apply po yan. Kaya yung Ini-a-apply. credentials, yung mga accomplishment, alam nyo, napakahalaga niyan sa opisyal. Yan Oo. ang kanilang proof, pinapakita yan, sinusumite. Kaya kinakailangan. Kapag ka nagkakaroon po ng interes sa alinmang mga nababakanting posisyon, alam niyo yung dapat daw yung mga nag-aambisyon talaga niyan. I-congratulate natin ang kaibigan din natin si Sir Rancer Ibasco. Police Colonel Rancer Ibasco, na nahirang naman as acting provincial director sa Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya, Isabela, sir. parte na Congratulations, ha. Talagang mahuhusay ang mga kaibigan natin at mga nagtrabaho yan dito sa Quezon. Oo, matagal na na-assign yan dito. Mula kapitan hanggang lieutenant colonel ay Napakatagal na-assign niyan dito. sa bahagi ng Quezon Police Marami rin Provincial na-completion Office. dito nung kapanahonan niya. At darling of the press din niya, si Of course. Colonel Hindi lang ng Ibasco. media, kahit ng mga LGU natin at ng mga nasa community, yung mga nasa business sector, talagang lagi pong hinahanap ang isang Police Colonel Rancer Ibasco. Nasubaybayan natin yung karir niyan. Kita Kapag mo, mabuti ka naman talaga sa kapwa, hahanapin ka. naging regional director din niya ng HPG dyan sa Cordillera. Diba? Yes. Dyan sa nakabase sa Baguio City. Narating natin ang opisina niyan, dyan sa bahagi po ng CAR. And then, yun na nga, naging provincial director sa Nueva Vizcaya. Yan ay kahit naman OSO acting, ang mahalaga yung nag-PD ka. Kasi kailangan mong, yung karir mo, natakbo dapat yung metro mo. At, Tsaka naka-due sila ngayon sa yung edad mga nila. class na yun. Ito talaga yung 97. panahon na magpupwestuhan yung mga class ng, anong batch ni Sir Ibasco? 97. kaklase ni Allen Rayco. Ni Bon John Noida, mga Si Sir magkaklasmate yan. Allen Rayco, na Chief of Police ngayon ng Baguio City PNP. Ang tawag doon ay Director. City Oo. Director. Para ka na rin provincial director. Yun yung counterpart niyan. Pag nag-city director ka ng malalaking ganyan lugar, para ka na rin nag-PD. Si Sir Ko ay naging Chief of Police ng City Director ng Baguio City PNP. Hindi pa si Mayor Magalong ang mayor, ano? Hindi pa. Inabutan na lang. Pero ngayon ay nananatiling siya ang hepe doon. Kasi nga, Mukhang- palibasa sa pulis yung naupong mayor. Oo, very strict si Mayor Benji Magalong. Kaya Pero kita mo nagustuhan si naman Allen. na mukhang na-impress sa Dito performance. naman ang bahay niya sa Lucena, sa Ridgewood, yun ang bahay niya ni Allen ko, ha? At talaga Sarap lang daw kasi tumira sa Lucena. Isa ito sa mga peaceful sa bahagi po ng ating community ha, sa ating rehiyon. Kaya maraming mga nagiging chief of police na dito talaga nag-i-invest, nakakabili ng kanilang properties. Pero alam mo, kahit naman hindi nahirang alam mo talagang sabi ka loob talaga yan eh. Alam mo yung mga ganyang pwesto, Destiny. destiny talaga yan eh. Maraming naniniwala Kung naka-destined sa ganun. kang, Kaya nga sabi niya, nung huli ko siyang makapanay, 1 month ago, naroon naman sa cellphone ko. Eh sabi niya, King, yan ay destiny yan eh. Hindi mo masasabi kung kailan ka, kung saan ka, kung ikaw ang iupo, wala makakapagsabi sabagat siya naniniwala sa destiny. Siya yung tao naniniwala sa destiny. Kaya sabi niya, destiny to King. Yun lang, yun ang pinakahuling text niya sa akin ni General Elisar. Sayang, pero ganun talaga, hindi naman Malay mo, maraming magbukas naman yan sa isa pang panibagong baka ibang karir oportunidad. naman sa susunod. Oo, Kasi pagkakataon. 56 lang naman ang Tsaka term marami nila. tayong mga retired generals na na-appoint ng ating presidente sa mga ibang posisyon sa ating gobyerno. Kasi andun din yung kanyang trust and confidence. Iba talaga kapag kasundalo, iba rin kapag ka nasa PNP ka. Kaya lang, ay di, siyempre,
Ayun talaga ang labanan sa ganyang, kahit kayo magkakaklase, ay dadating yung panahon na kayo mismo ay magkukompetisyon na. Ay, siyempre, sino ba naman ang pagka magkakakompetensya kundi yung mga magkakasama din? Yung si Binag, actually, magaling din yun si Hawthorne Binag, General Binag, magaling din yun sa totoo lang. Academically, mas accomplishment, mas magaling Tsaka kay yung Devon makarating ka Sinas sa yun. ganyang posisyon, talagang mahusay ka na. Oo, hindi ka naman magiging 3-star general kung sino ka lang. At Oo. ito lang yung nagawa mo. Mabigat ang karir ng mga ganyan. Lahat ng yan, sinisigurado natin mga mahusay. So abangan natin kung ano po ang magiging takbo ng gagawing pamumuno ni General Sinas sa ating pong pambansang pulisya. 200,000, more than 200,000 policemen and women sa ating pong bansa, mga kababayan. Batiin ko na magandang umaga yung mga nakatutok sa bahagi po ng radyo serbisyo sa bayan po ng Gumaca. 93.3 sa talapihitan po ng ating mga radyo. Pero may habol ko lang, may mga nagsasabi Na? insiders natin sa Krame. Since ang retirement pala ni General Devon Sinas is May. So, Ngayon ay Nobyembre. pwede pa talaga Siyempre. si Pwede namang maupo. General Eliazar. Pwede pa Oo. naman talaga. May chance pa na ilang buwan pa siyang natita. Gaya ng sabi mo, pinakamahalaga yun sa history naging PNP. Yes, at Kahit ikararangal yan, tiyak ng kahit ating ilang buwan na lang. mga kababayang Alam mo sa Kisonians. sa EFP merong nag-chief of staff na isang buwan lang mahigit. Oh, kita Oo, mo? yung ganyan. Eh, Kasi sa hindi naman provincial bawal. director nga, di ba, may nagpipidi ng isang araw lang. 3 araw. Oh, 3 araw ganun lang. Kaya, Ang mahalaga, dun sa record mo, nakasama yun. at saka, alam mo, since dahil maganda ang pangalan ni General Eliazar, who knows, balang araw sa lalawigan ng Quezon, mamuliti ka yan sa pagdating ng mga panahon pa susunod. Ang diba? ganda nung kanyang record sa kanyang pagpapatupad as task force COVID Shield Commander ng IATF natin. Talagang kung inyo pong nasubaybayan ang palatuntunang stand up sa mga nauna pong himpilan na ating pong programa ay nakapanayam natin, nakabalitaan kita natin mo si naman, General Eliazar. Kita nyo naman, Kita mo parang naman, estudyante, napakahusay pong i-present ang programa po, activities ng ating PNP. Matiyak lang yung kaayusan at kaligtasan po ng ating mga kababayan sa gitna during po ng pandemic natin Di bale, ngayon. doon po sa ating mga kababayan, dyan sa bahagi ng 4th District, Tagkawayan, lalo na kay Carlo Eliazar, kay Mayor Ay, wag tayo mawala ng pag-asa. Kay Father Eliazar ay ang simpati naman ay nasa kapatid nyo. Sabi nga ay ganyan Tsaka, talaga ang buhay. malay natin. Oo, hindi pa naman, bata pa naman si General Eliazar. Pa 56 pa lang siya. By November next year, 2021, yung pa lang siya mag-56. At ganoon talaga, sayang. Pero Kung sinong unang higit na matutuwa sa anumang maaabot na tagumpay, tuktok ng tagumpay ng isang General Eliazar, mga tagkawayanin. bunso yan ni Mayor Carlo Bunso siya. Kaya kuya ang tawag niya kay Father at saka kay Mayor Carlo. Sa panahon ng lockdown, ang laki ng naitulong ni General Eliazar sa Aba, pagkain, sa anumang ayuda sa mga tagkawayanin. Sa totoo lang yung Nakita maging po chairman ka natin ng yan sa joint, social media. Joint COVID Shield, napaka-bigyan. Kasi on the ground ka. Di ba yung IATF na ito, siya naman na ito sa baba. Ikaw yung mag-implement yan, titingin dyan, magsusupervise. Yung policy making ay yung IATF, di ba? And then yung on the ground, si General Lizar, siya mag-implement. Kaya kita mo mabigat pagdating yung mo role sa na yan, ha? alam na niya lahat di ba? Yung rules na paano pagta-travel, na kailangan mo ng passes or exemption or apor ka, alam na niya lahat. Uy, hanggang ngayon, kailangan pa rin yung mga travel pass na yan sa iba natin mga communities, kahit po dito sa atin sa lalawigan ng Quezon. Marami po ang nagtatanong, opo, kailangan pa. Oo. Kaya, Marami po tayo mga lokal na pamahalaan na hanggang sa panahong ito nananatili po na nagpapatupad pa ng kinakailangan meron kayong travel pass bago pumunta sa inyong mga pupuntahan alam lugar. mo yung ganyang magagaling ang magandang track record sa totoo lang, kung hindi man pinalad as naging chief PNP, malay mo yung susunod na administrasyon ay iba ang nanalo, yung ganyan ay pinanghinayangan kaya kinukuha. Kagaya ni General Anyo. Isa yan, kita mo, si General nyo ay walang politika. Galing yan sa likod, mga walang nakalipas politiko, na diba? administrasyon, Oo. pero ang tindi ng tiwala Kita ng mo, kinuha siya ni administrasyon Pinoy, Duterte ngayon. Kinuha siya ni Pinoy nung ginawa siyang Commanding General ng Philippine Army. And then pagdating naman ni Digong, Pangulong Duterte, kinuha naman siyang Iba maging talaga chief of staff. ang kalibre ng trabaho Ano yan? ng isang Yan yung- General Eduardo Yan yung sinasabi Anyo. kung pag ang track record mo at walang politiko may hawak sa iyo ay kukunin ka Kaya nga talaga. pwede magsenador yan eh. Pwede. Bakit ba? Pwede. Hindi pwede. Kaya lang si Sir, alam mo naman si Sir,
Trabaho lang kasi yan. Mukhang hindi naman sa hate po ang politics, pero sa kanya kasi yung magtrabaho ay enough na. Hindi kailangan ng Kaya nga, papuri mula sa tao. One time, natanong natin ba yan, di ba, nung tayo nasa opisina niya sa DLG, pangiti-ngiti lang siya eh. Kaya lang sabi ko, paano ka naman, sir, tatanggi pag presidente ng bansa ang humila sa'yo? Ay, Mukhang oo nga. mahirap tanggihan niya. Mahirap mong tanggihan ng hari. Mukhang Kaya, mapapasubo. Mapapasubo ka, pero palagay ko kung Ganyan ba yung magkakaganon. nangyari kay Senator Bato de la Rosa? Nang Isa inalok yan. ng presidente, Inalok hindi siya ng nakatanggi? presidente, Hindi siya makatanggi. Kaya lang sana ang inalok ng Pangulo yung mga... Oo, yung mas qualified kaysa kay Bato. Okay naman si Bato de la Rosa, kaya lang, ay di alam mo sa... Iba kasi, pagka iba-iba ng galing ang tao. Alam mo kasi sa Senate, hindi naman sa pag-ano, 24 lang ang senador. Pag ikaw ay commit on silence doon, ay halati na halati. Madaling tandaan. Madaling kang tandaan. Kaya... Mabuti kung halimbawa, ang kalibre ng trabaho nyo naman, kagaya na yung Senator Grace po. pero Diba? hindi yan. Alam mo yung si Bato, Dating Senador Chis Escudero. alam mo yung si Bato pag nakareelect pa yan, matututo yan. Sa kanya ang committee, of course, ng Peace and Peace and Order. Matututo rin yan, gagaling din yan. Oo Nung araw si Lacson sa Senate, patahimik lang si Lacson, bagamat sadyang matahimik. Pero kita mo, Ilang termino na pinag-aralan si ni Senator Lacson. Ping Lacson sa Senate? Pabalik-balik niya kasi di ba lumabang pa yata ng presidente yan. Oo, hindi hindi naman pinalad. Di mo si Ping Lacson gumaling na ng gumaling. Ba, mahusay na ngayon ang At senador. saka, alam mo, yung mga taong yan, hindi ordinaryong eskwela na pinag-aralan. Oo naman. Mga PMA Tsaka graduate matitindi din yung mga nagpipid researcher ng mga Yan, yan. oo. Nag-hire po talaga Kaya- sila ng mga magagaling din na Kaya tao. si Bato, gagaling May din staff. yan pag nahasa, gagaling din yan. Hindi lang, siyempre, first term lang naman niya ngayon eh. Mahirap mo namang paghanapan. Siyempre, may kanya-kanyang linya daw. Pero sabi ko nga, mga PMA graduate yan, iba ang mga nakatapos sa PMA. Medyo Kaya naniniwala adultado. talaga akong magiging mas magaling, mahusay ang mga magiging produkto ng Philippine National Police Academy dahil kay General Oo. Armamento. Good morning paring Manolo Regio at saka kay Maring Rona Mijares Regio. Diyan sa bahagi ng United Kingdom, taga-imparte ito. Kapatid naman ni Hirap naman Ate Vicky. puntahan, nasa UK Oo, pala. nasa UK. Hindi nga alam ng mga kababayan niya sa nandun eh. Nalaman Nalaman na dahil sa'yo. sinasabi ko. At good morning sa kanyang kapatid na panganay, si Ate Vicky ng GSIS naman. At saka itong si Miss, yung para magiging chief na dyan, si Miss Abanilla. Kapatid yan ng ating kaibigan. Ay, batiin ko na magandang umaga. Ang syempre, hindi tayo kinakalimutan tutukan sa palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Ang kakabalik lang sa kanyang tahanan, si Ma'am Lilibet Azores ng SM City Lucena. Si Libay Abanilla pala. Parang siya yung incoming chief yata ng GSIS. Kung hindi tayo namamali, magaling yan. At alam mo, yung may bahay niya si Miguelito Abanilla, ay ninong ni paring Reggie sa kasal. Kasama ko naman sa Marons nung araw. Medyo kinuha na lang ni Lord at napahilig ng kaunti sa barik ng kaunti. Pero mabait na tao yun. Mga Batanggen yun good morning kay Ma'am Libay Abanilla. Nakakasama ni Ate Vicky dyan sa GSIS. Si Ma'am Betty Hinobe ng Bayan po ng Sariaya, kay Sir Arvin Hinobe sa kanyang furniture. Magandang umaga, Sir Algon Suleta, kay Architect Amaury Pulinta. Nagpupugay po palatuntunang stand-up. Sa ngalan po ni Congresswoman Helen Tan, syempre patuloy po natin pinapalalahanan ng lahat po ng ating mga kaubayan. Manatili tayo magsuot ng face mask. Hindi talaga na makakasakay ng jeep kahit wala niyan eh. Ng face shield at tayo po ay konting distansya sa ating mga nakakasama. Even pupunta po kayo sa mga malls natin, kailangan po natin magsuot ng mga binanggit po ng inyong lingkod, hindi lang bilang pagtalima sa tinatakda po ng IATF, kundi para na rin sa ating kaligtasan. Magbabalik po ang palatuntunang stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Wag po kayong aalis, babalik kami, makalipas po ang ilan nating mga patalastas. 1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Domingo Veterinary Clinic and Grooming Center, Pearl Street, West Employees Village, Lucena City.
Cellphone numbers 0917-705-6700 and 0998-571-4710. Dr. Ernesto Domingo, our friendly veterinarian. Sa PhilHealth, panatag ang loob mo, kalusugan mo at ang pamilya mo sigurado. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Ang mga may sakit ay hindi dapat pinaghihintay at huwag nating ilagay sa panganib ang buhay ng ating mga mahal na kapamilya. Narito palagi ang sigurado at ligtas sa serbisyo ng Sakip Buhay Ambulance Center. Sakip Buhay Ambulance Center, mga pribadong ambulansya na 24 hours on call. Saan mang dako ng Pilipinas nabot ng ambulansya ay pupuntahan, maging ligtas ka lamang. Ang bawat ambulansya ay equipped with ambubag pag rabi ang pasyente. May 3 sets ng oxygen tank with regulator. May emergency medicine, walang red tape, hatid agad, safe ang pasyente, DTI registered at kumpleto sa lisensya at permit. Sakip Buhay Ambulance Center. Maingat, kadamay sa kagipitan at sa lahat ng oras ng pangailangan. Sakip Buhay Ambulance Center. Para sa mabilis sa serbisyo, tawagan ang kanilang hotline 0423732983 o 0918-911-8332. Ang punong tanggapan ay nasa Calamar Home Subdivision, Kalurang Mayaw, Lucena. Sakip Buhay Ambulance Center. Kontakin lamang ating kaibigang si Danny Lingon. 1976, unang napakinggan ito. As theme music ng 17 anyos na si Tito Ojeda. 2020 na ngayon, after 44 years, mapakikinggan pa rin ito via Tito Balita, Tito Trabaho. Sa ating palatuntunan, sa ating pagsasahing papawid sa mga bagong kabubukas po ng inyong transistor radio, ng inyong TV set. Patuloy niyo pong sinasamahan, pinakikinggan hanggang ikapito na magandang umaga ngayong araw na ito. Araw po ng Martes, palatuntunan ng stand-up balikatan para sa Sulong Quezon. Siyempre ako pa rin po ang inyong mga kabalitaan. Malita tinig po mula sa bahagi ng Bondok Peninsula. Patuloy na nagmamalaki anak po na magsasakang magniniyog, si Celine Tutor. King Formaran po, pero batiin lang natin itong mga taga-barangay Dalahican. Yung bang nasunugan nung last week, Barangay 2, Barangay Dalahican, na nagpaabot silang sobrang pasasalamat kay Dr. Helen Tan. May radyo sila ngayon. Na Kaya ako tinatanong nagpapasalamat kasi sila. alam mo naman kapag ka nasunugan, parang Oo. ubus lahat ng gamit niyan. Binigyan sila ng mga yero, Baka plywood. sa cellphone nanonood. Maaari rin sa Facebook Live kasi si Doktora pa lang isa sa mga tumulong doon para mabigyan sila ng may tayo agad yung bahay kahit temporary lang tulad ng mga yero, plywood, kung ano-ano pa.
Kaya Mabilis nagpapasalamat talaga kapag yung ka mga- si Congresswoman kasama Helen pa dyan Tan. si Romano talaga sa pagpunta dyan ni Dr. Helen Tan at yung family ng Villatoya family ay nagpapasalamat kahit hindi sila nasunugan yung mabilis Kala na ko naman pag-responde. nasunugan Hindi sila. naman. Nagpapasalamat lang yung Villatoya family sa maagap na Ang hirap pagtulong niya kapag ni ka Doktora. nasunugan ka. Sabi nga nung ating mga nakatatanda, manakawang ka na, wag lang pong mangyari yung mga ganyang insidente sa inyong pamilya. Sa pamamagitan ata sa pagkakaunawa po ng inyong lingkod ni Board Member Romano Franco talaga, kaya po naihiling kay Congresswoman Helen Tan ang nasabi pong mga tulong, ayuda para sa mga biktima ng sunog. Oo, kaya ayun salamat doon sa Villatoya Ay, syempre, family, hindi na papahuli nanonood lagi. ang ating kaibigang board member Beth Shaw. Siya po ay kabilang isa pa yan. din sa mga mabilis po na nagkaloob ng tulong sa mga apektado po ng sunog dyan sa bahagi po ng Barangay Dalahican. Dito po yung sa lungsod ng Lucena. Maliban po sa food packs ay meron pang mga luto na pagkain hatid po ni Kuya Emerson Shaw at ng mga bitamina na kailangan po ng ating katawan para tayo Kompleto, manatiling malakas. Kompleto, di ba? Kompleto, May manatiling yelo, malakas. baon, pagkain. At hindi po tayo masasaktin. Yun naman, di ba, lagi ang pinupunto ni Congresswoman Helen Tan, kailangang malakas po tayo nang sa ganon, nagagawa po natin ang ating mga gawain sa pang-araw-araw. Salamat doon sa Villatoya family sa araw-araw daw na panonood o pakikinig sa ating himpilan. Salamat po. At dito po sa mga nagte-text sa amin, alam niyo po ang totoo niyan, hindi naman kami makapag-advise kay Governor Danilo Suarez. Baka naman sabihin kami, kasi alam mong Ano ipapayo mo? Hindi, kasi ang dinadaing nila, lalo na yung mga chief of office ni Governor Suarez, hindi makausap si Gob, hindi makapagpapirma, hindi maidaing yung mga problema na dapat governor ang kaharap mo, hindi ang executive assistant. Eh dahil laging wala nga si governor At sapagkat saan napunta? ay para daw di umanong nabumuliti ka ng maagap, para daw. Kasi nga, pag may dumating na relief or food packs galing sa national, eh siya pa mismo yung nangunguna sa pagdi-distribute, inaabala pa yung mga board members, isinasama pa. Pati daw naman yung mga hindi naman board members, mga kandidato pa lang, isinasama pa. So, ang punto dito ay dapat ang oras ni Gob hindi lagi nakapokus doon sa pamimigay ng relief para kang namumuliti ka. Ibayaan mo sa DSWD. I-delegate po natin Yan. doon sa mga Saka line of yung distancing. agencies na O, talagang siya pong higit na dapat na mag-implement. Kagaya po ng ayuda, bahagi po yan ng programa ng Department of Social Welfare and Development. Sa bahagi po naman ng probinsya natin, meron tayong tinatawag na PSWDO. Sila yung direkta dapat na mamahagi ng nasabi pong mga tulong sa mga dapat po karapat-dapat Kasi, na makatanggap. Alam mo sa Sayang yung oras, within no? the province, within the capital, marami din diyang problema na internal. So hindi yan ma-address ni Gob kasi nga lagi si Gob wala. Hindi naman niya madidesisyonan ng kanyang administrator o ng mga executive assistant. Di ba? Eh laging governor. Kaso nga wala. At isa pa kung ikinakampanya nga ni Gob, para ang ating hindi tumas, high risk tayo eh. Ay ngayon kung iniipon mo yung mga tao, magkakaroon ng programa, ay paano maiwasan ang COVID kung ikaw mismo pasimuno sa pag-iipon ng tao? Hindi Di ba dapat matatapos. nga, hindi matatapos ang COVID na yan. Hindi naman alam ni Governor na pag-alis niya, doon sa may dumalo doon na 200 halimbawa katao, 100 katao, hindi mo naman malalaman ni Gob kung nagkahawahan na ron. May Ang virus mahalaga na. pati dyan, tinitingnan natin, ay direktang maihatid yung tulong. Hindi, not necessarily na mag-photo ops po. Yung picture, alam naman natin, kapag kami kinakain na ang kababayan natin, may dumating na ayuda, enough na po Saka yan. hindi, yung food packs, nilalagyan nila ng pangalan nila. Di kahit na yung prices mo hindi na kailangan doon. Mabuti kung yan po ay mula sa personal na bulsa. ang Pondo dapat- po yan ng oo. ating pamahalaan. Okay lang nalagyan from the province of Quezon, provincial government of Quezon, at talagang kailangan nating hatiran ng tulong. Hanggang sa ngayon, marami pa rin po naman talaga naunawaan natin nangangailangan. So doon sa sinasabi mo, paano nga masusunod yung physical distancing? Oo, kung sila ang mismo pasimuno. ay napakarami. Kasi nga, pag lumakad si Gob, kita mo, ilang sasakyan yan. Yung gastos ng gasolina dyan. Ilan ang pinakakain niya sa staff niya. Yung dadatnan niya ng mga kapitan ng barangay, o kung sino-sino, ay gastos na naman yun, hindi ba? Malaking Paano gastos. tayo makatipid? Sinasabi nga ni Gob na wala nga pera ang probinsya. Kaya nga, sa totoo lang, natutuwa rin si Gob na isalba siya sa kahihiyan ni Dr. Helen Tan sa pamimigay ng may katulong si Governor sa pamimigay ng ayuda o kagano, yero, barangay Dalahican. Di ba dapat magbigay pa niya halimbawa si Gob ng yero? Hindi na nga siya Si Doktor na namigay ng mga yero at saka si Betcho nagbigay na rin Di ba?
kung ganun kami Favorable ngayon, kung favorable nagsasama-sama tayo. Kaya Diba? dito, wala namang politika. Hindi ba pagka ikaw Oo. leader ay nakakahiya, pagka ang leader ay wala ka ng resources? Tsaka hindi malinaw na pamumulitika. Yung pagtulong, unang-una, ay may mga tao pong lumapit kay Congresswoman para sila po ay makahingi ng tulong. Siyempre si Congresswoman naman ay dahil napakabuting tao at gusto pong makatulong sa nangangailangan, pinagkakaloob yung kahilingan. Ay doon nga sa Bicol, yung boundary ng Tagkawayan, Bicol portion na yun, ay humingi ng ayuda kay Dr. Helen Tan. Nung kapanahon ng lockdown, binigyan man din niya. Huwag mo sabihin namumulitika yun. Kakandidato ba yun? Para sa po Bicol, sa mga di ba? kababayan natin sa bahagi po ng Infanta Quezon, sa bahagi po ng Reyna area, kung kayo po ay labis na naapektuhan ng bagyong Rolly, total pinag-uusapan natin ang kalamidad, mga pagtulong. Kung kayo po ay higit na naapektuhan ng nakalipas na bagyong Rolly, makipag-ugnayan lamang daw po kayo sa tanggapan ni Vice Mayor L.A. Rowanto, sa magitan po ni Congresswoman Helen Tan, kabalikatan po ang dalawa. Ang Infanta Stand Office po matatagpuan sa Plaridel Street, Poblasyon 38, mga kaubayan, Infanta Quezon. At maaari po kayong mag-text o tumawag sa mga numerong 535-8555 o kaya naman 0961-737-3337. Uulitin ko yung numero, 0961-737-3337. Kaya doon po sa mga nagsasalita sa netizens at sa Facebook o sa anumang radio na tinutuligsa po si Dr. Helen Tan dahil sa kanyang pagtulong sa kapwa, sinasabing paglampas sa boundary sa hindi distrito, ay magpasalamat po kayo sapagkat naisalba sa kahihiyan. Si Wala Governor naman Lalo. talagang boundary sa pagtulong. Hindi pa Lagi ganun, nating oo. binibigyan din po yan dito sa ating palatuntunan kahit naman limitado lang po yung ating kakayanan tayo bilang individual. Wala pong boundary dyan. Kaya yun nga sinasabi ko, naisalba sa kahihiyan ang probinsya sapagkat may Dr. Helen Tan na tumutulong. Ito nga sinasabi ko, sige, granting, walang Dr. Helen Tan. Halimbawa, wala muna. Naku, edi, paano na O, tayo? paano? Hindi naman kaya ng probinsya dahil wala kang pera. O ngayon, tumulong si Dr. Helen Tan, sinalba ka sa kahihiyan ng provincial government. Hindi natin sinasabing governor lang. The whole provincial government. Ang Isinalba dami. sa kahihiyan. Oo. O, DSWD, anong gagawin ng DSWD? Wala naman niyang malaking pondo. Mabuti nga si Secretary Rolly Bautista, isipin mo, nahikayat, na-requestan ni Dr. Helen Tan na tulungan yung 4th District. Malaking tulong niya sapagkat ang probinsya, hindi na kailangan ganun karaming itulong dahil nakahingi kay Rolly Bautista si Dr. Helen Tan eh. Hindi ba? Kaya si Governor, sa totoo lang, matalino yan. Tatawa-tawa lang yung sarili niya. Sasabihin niya, mabuti lang, may katuwang ako. Kaya lang, ang hindi dyan maganda, itong kanyang mga tagapagsalita, ay binibira na yung taong tumutulong. Ang tao naman ay alam kung sino po ang nagkaloob sa kanila. Bakit mo bibirahin yung taong tumutulong kahit palampas sa boundary? Bakit mo bibirahin yan? Bakit mo kukomentaryuhin ako ano? Ay, hindi naman niya nagnakaw at hindi naman Saka involved hindi sa dapat pagdarambong. haluan ng usaping pampolitika. Yan. Dahil ngayon po ay November 2020 lamang, mapakalayo pa po ng ating pong halala na iniisip ninyo na kaya ginagawa po ni Congresswoman ay dahil sa namumulitika lamang siya. Nagkakamali po Nung kayo. panahong lockdown, nasaan ang mga opisyal? Nasa si Doktora, namigay dito sa 2nd District. Hindi ba? Huwag niyong kagalitan yung taong tumutulong. Ang kagalitan yung taong na-involve sa pandarambong, sa pagnanakaw, sa kung ano-ano pang kaliwaswasan na nakakasuhan halimbawa, doon ka magalit dahil, tika, bakit ako magagalit sa'yo? Tumulong ka na nga. Oo Hindi ka naman. dapat magalit sapagkat ito hinihinalang na-involve sa korupsyon, ha? Sa pandarambong ng 812 million, kinakasuhan na gano'n. Kung ikaw ay isang taong malinis ang ginagawa sa gobyerno, bakit naman sunod-sunod ang kasong isinampa sa iyo na puro May kasunod pa kaya kakatulahan? yung dalawang malaking kaso? Actually, 3 na yan. Tatlo. 3 na, may susunod pang another 2.